Good day mga ka-sports natin dyan. Mukhang naparang tayo ng Choco Mucho. Kung inaakala kasi ng ibang mga netizen na mahina ang Choco Mucho sa paparating na PVL All Filipino Conference, nagkakamali ang karamihan. Dahil ang Choco Mucho mas loaded ang kanilang lineup ngayong paparating na laban nila at mukha talagang malaki ang tsansa nila na makapasok muli sa Final Four at kung suswertehin, baka nga matalo pa nila ang Creamline Cool Smashers. Pero syempre dadaan sila sa butas ng karayom bago nila matalo ang Creamline. Ngunit malalakas pa rin ang ibang mga team kahit kinakailangan nilang paghandaan. Pero ang ipapakita ko sa inyong loaded lineup ng nasabi nating Choco Mucho ay talagang sobra talagang plansyado na, malakas at mukha talagang may laban na sila sa kanilang sister team na nagkaroon ng Grand Slam, ang Creamline. Pero baka maagawan sila ng Choco Mucho kaya't kinakailangan nilang paghandaan sapagkat narito na nga ang mas pinalakas na Choco Mucho. Panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo para malaman nyo ang star player loaded lineup nga ng Titans. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, subscribe na, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Choco Mucho team may pag-asa muli na makapasok sa Final Four at kung suswertehin, baka magkaroon na sila ngayon conference ng gold medal dahil sa lakas ng kanilang lineup ngayon ay mukha talagang isa sila sa mga pinaka threat sa Creamline Cool Smashers dahil alam naman natin na lahat ng team ay pinaghahandaan nga ang Creamline at isa nga sa mga naghahanda ngayon ang malakas na Choco Mucho ay manggugulat. Unahin na natin ang kasama sa kanilang first six lineup. Walang iba kundi ang kanilang best libero na si Tang Ponce. Pagdating sa floor defense, wala na tayo diyang question. Kay Tang Ponce may napatunayan na yan. Nagkaroon na yan ng award sa PVL ng best libero. Kinakailangan lang talagang pursigihin ngayon ni Tang Ponce na bumalik ang kanyang dating galawan sa loob ng court upang ngang mapanatili nila na maganda ang kanilang nilalaro. Minsan kasi nakasalalay talaga ang malaking ambag sa libero. Kinakailangan na patatagin ni Tang Ponce ang floor defense niya para muling mabuhayan ang kanyang setter at ang kanyang mga spikers ay makadiskarte ng maganda. Ngunit alam natin na ilalaban talaga yan ni Tang Ponce. Dumako naman tayo sa kanilang middle blocker. Walang iba kundi ang kapabalik pa lang na si Cherry Nunag. Si Nunag ay isa sa mga magaling na middle blocker at nang nawala nga si Nunag ay medyo naging iba nga ang laro ng Choco Mucho. Kilala kasi natin na si Nunag ay talagang nag-level up na ngayon. Ang galing, kitang-kita naman natin na kahit sa international game ay nakikipagsabayan ito. Malaking ambag talaga ang nagagawa rin ni Nunag, lalo't magaling nga siya mag-block at talagang swak na swak rin ang kanyang mga quick attack. At isa nga itong si Cherry Nunag sa maaasahan talaga pagdating nga sa kanyang posisyon na middle blocker. At hindi siya pechay gaya ng ibang mga matatangkad. Si Nunag ay malutong rin ang kanyang mga palo. Kitang-kita naman natin na talagang pumupuntos ito ng malaki at nakakatulong talaga siya sa kanyang team. Kaya taasahan talaga natin na sa pagbabalik ni Cherry Nunag ay muli talagang magsha-shine ang kanyang galing sa Choco Mucho at matutulungan niya nga ang kanyang mga kako-teammates. Pero alam natin na talagang gagalaw at gagalaw yan si Nunag dahil magaling naman ito. At makakasama naman ni Cherry Nunag ang veterana na si Maika Ortiz. Wala nga ngayon si Madi Madayag sapagkat magiging import ito sa Japan at maghahanda na rin ito. Magaling ito si Maika Ortiz. Kung iisipin nyo noon, ang team ni Maika Ortiz sa Cherry Tigo ang nagpatalo nga or nagpataob sa Creamline Cool Smashers ng panahon na kasama niya si Jaja Santiago. Yung magjowa pa sila noon ni Jaja. Nasa Cherry Tigo nga siya, ngunit nang nagkahiwalay na nga sila ay lumipat siya sa Choco Mucho at dito nga ay matagal nababad sa bangko si Maika Ortiz kung kaya hindi natin siya masyado namamataan. Ngunit ngayon mabibigyan na talaga siya ng maraming play dahil wala nga ngayon si Madi Madayag. Magaling yan si Ortiz noon pa man.
Kaya aasahan talaga natin na talagang malaki ngayon ang maiitulong ni Micah Ortiz, lalo't bumalik na nga itong si Cherry Nunag, isa sa mga magagaling rin na middle blocker. Ang tandem nila ngayon ang kaabang-abang. Alam natin na talagang itong si Micah Ortiz magpapakitang gilas yan dahil palaban yan noon pa man. Kitang-kita natin ang panahon niya sa kanyang mga laban sa UAAP ay isa nga siya sa mga bumubuhat rin ng team. At speaking sa bumubuhat ng team, Dindin Manabat, noong panahon niya nga na si Dindin Santiago pa siya, nang dalaga nga siya, ay talagang siya ang bumubuhat ng Enyo Bulldogs. Kitang-kita nga natin na sobrang lakas ni Manabat noon. Pero ngayon mga ka-sports, nakukulangan nga ang ibang mga netizen sapagkat ang napupuntahan nga ni Manabat na team ay medyo inaalat. Pero wag natin sisihin si Dindin Manabat sapagkat meron naman siyang naiaambag at nakakaroon naman siya ng double digit. Meron pa nga siyang isang games kung saan nga 22 points ang kanyang naiambag. Siguro ng Reinforce Conference medyo nakulangan lang kayo, hindi dapat kayo yun din. Kasi si Zoe Faki ang mahina nga na umiscore noon. Si Manabat nga ang parang naging import pa nila. Pero gayon pa man, kung nakukulangan kayo kay Manabat, mas lalakas nga si Manabat ngayon conference. Mamaya malalaman nyo kung sino ang makakasama pa ni Dindin Manabat dahil talagang meron na siyang makakatulong nga ngayon pagdating sa laban nila sa PVL All Filipino Conference. At baka dito talaga ay masungkit na nila ang kanilang inaasam-asam na napakatagal ng gintong medalya. Hindi naman ako naniniwala na si Dindin Manabat ay maalat na team na kanyang napupuntahan sapagkat may ibubugayan si Manabat maghintay lang kayo dahil kulang lang kasi sa kasamahan si Manabat na malakas na spikers. Pero ngayon ay talagang hindi na sila magpapatalo dahil narito na nga ang kanyang makakasama, ang pagbabalik ni Des Cheng. Well, kung sa angking kagalingan ay wala na tayo dyan mako-question pa kay Des Cheng. Magaling na yan. Noon pa man panahon niya sa UAAP ay nakasungkit na yang Final MVP Award. At hindi lang yan mga ka-sports natin dyan. Makailan beses na rin siya nagkaroon ng award bilang Best Outside Spikers. At pagdating niya nga sa pro, isa nga siya sa inaasahan pagdating sa Choco Mucho. At kitang-kita naman natin na talagang bumabakbak nga ng maraming score rin itong si Des Cheng. Medyo kasi nagkaroon lang siya ng injury at medyo matagal nga natin siyang hindi nakita at alam natin na larong-laro na talaga itong si Des Cheng. Pero syempre alam naman natin kung sino man ang magiging coach nila ngayon ay hindi rin yan masyado ibababad pa si Cheng. Baka papalitan rin siya kaagaran dahil alam naman natin na kagagaling niya pa lang dahil matagal nga rin siya natenga. Pero no problem yan, nariyan pa naman si Isa Molde at alam naman natin na si Molde ay medyo talagang bumalik na rin ang kanyang angking kagalingan sa ngayon. Kaya't marami pa rin silang maaasahan na outside spikers. At speaking sa maaasahan, narito na nga muling nagbabalik. Walang iba kundi ang malakas at MVP nila na si Sisi Rondina. Nagulat nga rin tayo sa balita na kung saan hindi nga naisama sa lineup sa beach volleyball itong si Rondina. Mukha talagang mas pinili ng management ng Ribisco na ipasok nga ito sa indoor volleyball muna si Rondina. Alam naman kasi natin na talagang ang forte ni Rondina ay nasa beach volleyball noon pa man at sobrang galing niya sa beach volleyball at marami siyang napatunayan. Nagkaroon talaga sila ng super daming achievement awards ng partner niya, si Bernadette Pons. Pero ngayon, dahil nga narito muli si Sisi Rondina, ay 100% ng Choco Mucho ay malaki ang tsansa at pag-asa talaga na muli silang makapasok sa Battle for Gold. At syempre, didiretso na tayo dyan dahil alam naman natin kung ano talaga ang kakayahan ni Rondina. Sobra talagang masasabi natin isa rin siyang Darna ng Choco Mucho. Magaling naman talaga si Sisi Rondina. Aasahan talaga natin ang showdown ng sister team sa paparating na All Filipino Conference. Magandang laban to. Basta may Sisi Rondina, sure tayo na papasok talaga sila sa Final Four. At tingnan natin kung kakayanin na ba ng team ngayon ng Choco Mucho na mapataob nga nila ang nasabi nating sister team nila na malakas, ang Creamline Cool Smashers. Sa tingin ko ay may laban naman itong si Sisi Rondina ang kanyang team dahil iba nga ngayon ang kanilang lineup. Well, magkita-kita na lang sila sa finals.
dumako naman tayo sa magaling nilang setter. Sino ba ang setter nila? Syempre, walang iba kundi ang nag-iisang Boss Dina Wong. Alam ko maraming mga bashers si Boss D at may mga nagsasabi nga na minamalas daw or inaalat si Boss D kapag siya ang setter. At meron na rin tayong mga nakikitang mga nagko-comment na nagsasabi nga sila na mas magaling daw si Mars Alba at si Dina Wong raw ay napag-iiwanan na ng mga setters. Sikat lang daw si Boss D pero hindi raw nag-i-improve ang kanyang kagalingan. Well, ang masasabi ko naman dyan, magaling naman talaga si Boss D. Sadya talaga minsan may mga araw na minamalas lang si Boss D. At nariyan naman si Mars Alba if ever naman na hindi maganda ang nilalaro ni Dina Wong. Lahat naman ng mga players minsan ay inaalat rin. Kahit nga si Cici Rondina minsan ay nagkaka-error din. Magaling yan si Boss D at alam ko meron pa yan ibubuga. Abangan na lang ninyo ang pasabog ni Boss Dina Wong sa papalapit na PBL All Filipino Conference. Alam ko na iaangat pa ni Boss D ang kanyang team dahil nga ngayon ay medyo nasa kangkungan nga sila sa standing, pero alam ko papasok na talaga sila ngayon, lalo't meron nga silang si Rondina at may connection naman si Rondina at si Wong. At titingnan na lang natin kung ano pa ang mga discarding gagawin ni Dina Wong para maipanalo nila ang laban. Kaya't abangan na lang ninyo si Wong, baka magsiiyatan nga ang mga bashers ni Dina Wong. Tingnan na lang natin kung talagang meron pang ibubuga si Wong. So yan na nga mga ka-sports natin, dyan ninyo nang nakita ang bagong lineup nga ng Choco Mucho. Ano sa tingin nyo, kayang-kaya ba muli nilang magkaroon ng podium finish at magkaroon na kaya sila ngayon ng gintong medalya sa All Filipino Conference? Kung sa tingin nyo ay kayang-kaya ng kupunan nga ni Boss Dina Wong na mag-champion, mag-comment na kayo sa baba. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.